Tirik ang sikat ng araw na nagmumula sa nag-aasul na kalangitan, habang ang mamang sorbetero ay pinagpapawisan na ng matindi. Dulot ng init habang tulak-tulak niya ang kanyang sorbetes sa tabi ng kalsada. Siya, si Manong Julio, 55 anyos na, at ang pagiging sorbetero lamang ang kanyang hanap buhay para may ahon ang kanyang sarili. Mag-isa na lamang kasi siya sa buhay matapos maaksidente ang kanyang pamilya sa sinasakyang bus. Bukod sa pagbebenta ng sorbetes ay naging libangan na rin yun ni Manong Julio, lalo na kapag mga bata ang bumibili. Labis ang kanyang pagkaulila sa kanyang batang anak na namayapa na. Hinding-hindi malilimutan ni Manong Julio na gustong-gusto ng kanyang anak ang maging doktor. Habang naiisip niyo ni Manong Julio ay wala siyang ibang magawa kundi ang maging emosyonal. Ngunit ayaw niyang lamunin siya ng kalungkutan, kaya naman ang pagbebenta ng sorbetes ang tanging ginagawa niyang libangan kahit nakakapagod. Sa buong mag-araw ba namang magtitinda at kung minsan pa ay wala pang pumapansin sa kanyang itinitinda. Huminto si Manong Julio, nakatayo sa kanto ng kalye at sinimulang kilingin ang kanyang bell. Ang kanyang mga labi ay nakangiti habang ang kanyang mga kamay ay hindi nawawalan ng pag-asa na kinikilingan ang bell ng paulit-ulit. Sa hindi kalayuan ay natanaw niya ang isang buong pamilya na papalapit sa kanya. "Magkano pong ice cream?" tanong ng babae habang may karga-kargang bata. Sa gilid dito, naroon ang asawa habang hawak-hawak ang batang lalaki. "May 5, 10, 20. Sagot ni Manong Julio. "3 tagbe-20 nga, Manong," muling wika ng babae. Nakangiting tumango si Manong Julio. Doon ay sinimulan niyang maglagay ng isang scoop ng strawberry ice cream para sa apa. Pagkatapos ay isang scoop ng chocolate at huli ay isang scoop ng vanilla. "Ito na po ang sorbetes niyo." Nakangiting inabot ni Manong Julio sa magpamilya ang sorbetes na may ngiti sa mga labi. Noong maghapong iyon ay walang ibang ginawa ang sorbetero kundi ang magbenta ng kanyang sorbetes. 7:00 na ng gabi nakauwi si Manong Julio sa kanyang bahay. Doon muli na naman niyang naramdaman ang pag-iisa. Ang tanging pagtingin na lamang sa litrato ng kanyang asawa at anak ang kanyang ginagawa. Nang gabing iyon ay natulog si Manong Julio na mayroong mabigat sa dibdib. Ngunit hindi iyon dahilan para lamunin siya ng kalungkutan. Madaling araw siya na bumangon upang simulang gumawa ng sorbetes na ibebenta niya sa umaga. "Sorbetes kayo dyan!" sigaw ni Manong Julio habang siya ay nakatayo sa labas sa eskwelahan. "Magkano po, kuya?" tanong ng dalaga. "May 5, 10, 20. Sagot ni Manong Julio. Pabili nga po ng tag-20. Muling tugon ng dalaga. Nakangiting inabot ni Manong Julio sa dalagang sorbetes. "Maraming salamat po." Saad nito bago umalis. Abala si Manong Julio sa pag-aayos ang biglang napukaw ang paningin niya sa binatang nakatayo sa harap ng kanyang cart na nakasuot ng puting uniforme. Muli niyang naalala ang kanyang namayapang anak na gustong-gustong makasuot ng puting uniforme na pang-doktor. Hindi na malayo ni Manong Julio na mayroong lumapit sa kanyang binata na nagtatangkang bumili. Ngunit napansin nito na nakatulala siya. Ayusan po ba kayo, Manong?" tanong na binata. Dali-daling tumango si Manong Julio at ngumiti matapos siyang bumalik sa wisyo. May naalala lang ako. Isa ka bang doktor?" tanong ni Manong Julio sa binata. Dahil pansin niya ang suot itong puting uniforme na pang-doktor. Hindi po, pero pangarap ko pong maging doktor. Nursing student pa lang po ako." Tugon ng binata. Ganoon ba? Alam mo ba, pangarap din ng anak ko ang maging doktor." Pagkwento niya sa binata. "Magiging doktor po ang anak niyo, Manong." Nakangiting sambit ng binata na nagpalungkot kay Manong Julio na agad din napansin ng binata. "Bakit po kayo nalulungkot?" tanong nito.
Ngunit sa kasamaang palad, binawian na ng buhay ang anak ko sa edad na 10. Mababakas ang lungkot sa mukha ni Manong Julio habang binabanggit ang katagang iyon. Pasensya na po kayo at naalala niyo po yun dahil sa akin. Tugon ng binata. Hayaan mo na, iho. Wala ka namang kasalanan. Sambit ni Manong Julio. Para sa'yo ang sorbetes na to, iho. Tanggapin mo na libre lang yan. Nakangiting saan ni Manong Julio sa binata at inilahat ang sorbetes dito. Nakakahiya naman po. Magbabayad po ako. Tanggi nito. Huwag kang mahiya, iho. Anong pangalan mo? Andrew po. Sagot nito. Ako si Manong Julio. Balik ka ulit rito at ililibre kita. Nakangiting tugon niya bago umalis ang binatang si Andrew. Sa susunod, bibili na po ako sa inyo. Maraming salamat po. Pahabol ng binata sa kanya. Hapon na umuwi si Manong Julio. Pagdating sa kanyang bahay ay dating gawin na naman. Kakain, matutulog at gigising na madaling araw para simulan ang kanyang hanap buhay. Kinabukasan ay muling nagbenta si Manong Julio. Noong araw na iyon ay muli silang nagkita ng binata. Iho, ito ang libreng sorbetes para sa iyo. Nakangiting pag-abot niya na sorbetes sa binata. Magbabayad na po ako. Nahihiyang tulan na binata. Wag na, iho. Hindi ba't sinabi kong wag kang mahihiya? Sige po, maraming salamat po. Pasalamat ng binata. Wala ka bang klase ngayon? Tanong niya rito. Vacant po namin ngayon. Nag-OJT na po kami. Parang nagtatrabaho na po kami sa ospital at ginagamot ang pasyente. Sagot ng binata. Bakit nga ba gusto mong maging doktor, iho? Tanong ni Manong Julio. Napatigil ang binata dahil sa tanong ni iyon, ngunit kalaunan ay nagsalita rin. Bukod sa pangarap kong maging doktor, gusto kong matulungan ang mga magulang ko sa kanilang karamdamang sakit. Pero hindi na po ako umabot. Wala na po ang mga magulang ko dahil sa cancer. Ang nanay ko ay may sakit sa baga dahil sa hika at ang tatay ko naman ay may sakit sa kidney dahil sa paninigarilyo niya noon. Mahabang lintahan niya na binatang si Andrew. Pasensya ka na, iho. Hindi ko alam na ganito pala ang pinagdadaanan mo. Malungkot na tago ni Manong Julio dahil hindi niya inaasahan na naranasan pala nila parehas ang ganoong sitwasyon. Ako na lang po ang nagpapaaral sa sarili ko. Malaking tulong din po ang scholarship na nakuha hanggang sa pumasok ako sa med school kaya hindi na po ako nahihirapan. Dagdag pa nito. Saan ka nakatira ngayon, iho? Gayong wala na ang mga magulang mo. Tanong ni Manong Julio. Nakatira ako sa tita ko, Manong Julio. Pero alam ko at naramdaman ko na wala silang suporta sa tinatahak ko ngayon. Malungkot na sambit ng binata. Wala silang tiwala sa kakayahan ko. Lalong nakaramdam ng awa si Manong Julio para sa binata. Dahil sa kabaitan ni Manong Julio, para sa estudyante na si Andrew, ay palagi niya itong binibigyan ng kaunting allowance para makatulong man lang. Kamusta ang OJT, iho? Nakangiting bungad ni Manong Julio sa binata. Maayos po, Manong Julio. Mahirap pero kakayanin ko po. Kayo po ang ginagawa kong motibasyon para matupad ang pangarap kong mag-iisang doktor. Tugon ng binata. Labis ang pasasalamat ng binata kay Manong Julio kung kaya't si Manong Julio ang inibitahan nitong dumalo para sa kanyang graduation ceremony na tinanggap naman agad ni Manong Julio. Matagal na niya itong pangarap simula noon ang maglakad sa entablado ang anak ni Manong Julio kasama ang kanyang anak na umakyat sa stage. Nakangiti si Manong Julio na tumayo sa kinaupuan niya nang tawagin ang pangalan ng binata. Hindi siya makapaniwala na kahit nawala ng kanyang anak ay makakatungtong pa rin pala siya sa stage. Nakangiti sa kanya si Andrew na nakatayo na roon sa stage. Dali-dali niyang kinuha ang medal na inabot sa kanya ng isang guro at lumapit kay Andrew. Maraming salamat sa iyo, Andrew.
Congratulations! Nakangiting sambit ni Manong Julio at isinabit sa binata ang medal. Natapos ang sandaling iyon na puno ng kasiyahan, ngunit naroon ang lungkot sa puso ni Manong Julio na mapagtantong hindi na sila nito makikita pang muli. Maraming salamat po sa inyo, Manong Julio, at pinaunlakan ninyo ang aking hiling. Hindi ko man kayo kaano-ano, ngunit ang buti-buti niyo po sa akin. Naluluhang saad ni Andrew. Ano ka ba? Ako nga ang dapat na magpasalamat sa iyo, Andrew. Maraming salamat dahil sa mga nakaraang buwan ay hindi ko naramdamang mag-isa. Hindi ko alam pero ang saya sa pakiramdam na kahit saglit ay may natuturing akong anak. Hinta niya ni Manong Julio at hindi na napigilan ng kanyang mga matang lumuha. Magpapaalam na po ako, Manong Julio. Tutuparin ko po ang pangarap kong maging doktor para na rin sa inyo. Wika ni Andrew. Hanggang sa muli. Sana sa muling pagkikita natin, isang ganap ka ng doktor. Isipin mo lagi na may naniniwala sa iyo at mayroong nagmamalaki sa iyo. Huling saad ni Manong Julio. Bitbit ang litrato kasama ang binatang si Andrew ay umuwi si Manong Julio sa kanyang bahay. Naroon ang lungkot sa mga mata niya habang isinasabit ang litrato nila. Alam niya sa kanyang sarili na hindi na sila muling makikita pa, lalo pa at matanda na rin siya, at iniisip niya na ilang taon na lamang ay mamamaalam na siya sa mundo. Muling nagsimula si Manong Julio sa kinagawian, ang gumising na madaling araw, gumawa ng sorbetes at ibenta sa umaga hanggang hapon. Napakabait niya na ang natitirang sorbetes ay ipinamimigay na lamang niya ng libre sa mga batang kalye. Manong Julio, hindi ba't sinabi ko sa iyo na tumigil ka na sa pagtitinda? Matanda ka na, baka mamaya niyan ay mapaano ka. Nag-aalalang tura ng babaeng may katandaan na, kapitbahay ni Manong Julio. Maraming salamat sa iyo, Aling Malu. Pero huwag kayong mag-alala dahil kaya ko pa naman. Nakangiting sagot ni Manong Julio. Oo nga, pero huwag mo hayaang magkasakit ka ng dahil sa ginagawa mo. Sambit pa ni Aling Malu. Hayaan mo. Pinabala ko na rin naman na tumigil pero sa ngayon ay hindi muna dahil na-enjoy ko pa itong ginagawa ko. Tugon ni Manong Julio. O siya, basta kapag may kailangan ka itawagin mo lang ako. Saad pa nito. Araw, linggo, buwan at taon ang lumipas. Tila napakabilis ang oras ng araw at ng taon. 5 dekada na rin ang lumipas. Tumungtong na ng 60 si Manong Julio. Nakakalungkot isipin na hindi na makapagtinda si Manong Julio at magretiro na sa pagiging sorbetero. Uugod na at nangihina ang katawan. Isinugod na rin siya sa ospital dahil sa isang buwan ng pag-uubo at pagdudura ng plema na may kasamang dugo. Gamit ang pera na iniipon ni Manong Julio ay iyon ang pinanggamit niya sa mga expenses sa ospital habang siya ay nakakonfine. Kinakailangan niya sumailalim sa 6 na buwang gamutan at hindi iyon madali dahil alam niya na kukulangin ang perang mayroon siya. Kaya sa halip na gumaan ang pakiramdam niya na nasa ospital ay wala ring nangyayari dahil sa mga negatibong bagay na kanyang iniisip. Kaya naman sa paglipas ng araw ay unti-unti na lamang niyang tinatanggap na walang ibang mangyayari sa kanya kundi ang kamatayan. Tay, ito na po ang gamot niyo ngayong gabi. I-incheck ko na po sa inyo. Pagbibigay alam ng nurse. Tumango si Manong Julio habang nakahiga at mayroong mga nakasabit sa kanyang mga aparato sa ilong. Nurse, kapag tumagal pa ba ako rito ay malaki na ang babayaran kong bill? Nag-aalalang tanong ni Manong Julio. Huwag niyo po muna alalahanin ng bagay na yan, Tay. Ang mahalaga ay magpagaling at huwag mag-isip ng kung ano-ano. Sagot ang nurse na mayroong namumuong awa para sa pasyente nito na si Manong Julio. Ilang araw
Linggo pa ang tumagal ay walang ibang nagawa ang doktor kundi sabihin na mayroong pag-aalinlangan kay Manong Julio na lumalaki na ang bayarin sa ospital dahil sa facilities at mga equipments na ginagamit sa kanya. Kamusta ang pakiramdam niyo, Tay? Sa ilang linggo ay nakikita ko na ang progress ninyo. Unti-unti na kayong gumagaling, wika ng nurse. Ngumiti si Manong Julio na walang halong pag-aalala. Marami salamat sa serbisyo ninyo. Wala po yun. Tsaka nga po pala, baka sa susunod na araw ay may bago kayong doktor para sa inyong doktor. Si Dr. Andro. Huwag kayong mag-alala dahil mabait yun. Ganoon ba? Kung ganoon ay magpapasalamat ako sa kanya para sa kanyang gagawing serbisyo. Sagot ni Manong Julio. Ngunit ang saya ay nawala kay Manong Julio noong araw na puntahan siya ng kanyang doktor. Sir, I know you're here for your recovery, but we also need a budget for us to accommodate you. Libre po kami mga doktor pero hindi pong ospital. Malumaling na saad ng doktor. Napatiga si Manong Julio sa pagkain habang nakaupo sa hospital bed dahil sa sinabing iyon ng doktor. Ganoon ba? Pasensya na. Wala na talaga akong pera. Malungkot na tugon ni Manong Julio. Binibigyan ka na lang po ng 2 araw para magstay na lang rito. Ani ng doktor at tuluyang umalis. Naiwan tulala si Manong Julio. Nawalan siya ng ganong kumain. Sa isang buwan na namalagi siya sa ospital ay gumaganda na sana ang kanyang pakiramdam. Ngunit dahil sa mga isipin ay unti-unting bumalik sa dati si Manong Julio. Nawalan siya ng pag-asa at unti-unting tinatanggap na hanggang dito na lang talaga matatapos ang lahat. Lumipas ang 2 araw ay nakahanda na siya sa pag-alis. Dahan-dahan siyang tumayo para iligpit ang kanyang mga gamit. Habang nag-aayos at bumukas ang pinto ay pumasok ang isang doktor na nakasuot ng puting uniforme. Sir, ako pong iyong bagong doktor. Sabi ng lalaking doktor. Napahinto si Manong Julio at humarap sa pinto kung saan nakatayo ang doktor. Hindi ba nasabi sa iyo na aalis na ako? Tugon ni Manong Julio. Bakit po kayo aalis? Nasa recovering stage pa po kayo. 1 month pa lang po kayo sa gamutan. Sagot ng doktor. Lumapit ang doktor kay Manong Julio na mayroong pangangamba. Ang ekspresyon nito ay nag-iba. Titig na titig ang mga mata ng doktor kay Manong Julio. Manong Julio? Ikaw nga po. Naluluhang sambit ng doktor at hinawakan sa braso si Manong Julio. Ang akala ko ay hindi na kita muling makikita. Ako ang pasyente mo. Tugon ni Manong Julio. Natatawag umiling ang doktor. Ako to, Manong Julio. Si Andro. Doktor na ako. Kunot noong napapaisip si Manong Julio. Pasensya ka na, iho. Hindi ko maalala. Matanda na kasi at may kalabuan na ang paningin ko. Sagot ni Manong Julio sa doktor. Walang kaalam-alam si Manong Julio na ang doktor sa kanyang harapan ay ang binatang si Andro na sinabitan niya ng medal sa stage at ang binatang palagi niyang inililibre noong nasa Betes. Ganoon po ba? Malungkot na wika ni Andro. Huwag ka mag-alala. Alalahanin ko. Sa ngayon ay kinakailangan ko ng umalis. Ani ni Manong Julio. Huwag na po kayo mag-alala, Manong Julio. Hindi kita pababayaan. Ako na po ang bahala sa mga bayarin ninyo. Dito lang po kayo at magpagaling. Bilang doktor, ay gagawin ko ang makakaya ko. Nakakadurog pusong saad ni Andro. Hindi makapaniwala si Manong Julio sa sinabi sa kanya ng doktor. Hindi niya napigilang lumuha dahil sa kabaitang ipinakita nito sa kanya. Talaga ba, Dok? Hindi ba kayo nagbibiro? Hindi makapaniwalang tanong niya. Opo, nakangiting sagot ni Andro. Hindi napigilang yakapin ni Manong Julio ang doktor at niyakap naman siya nito pabalik. Noong araw na iyon ay nagpatuloy si Manong Julio sa kanyang recovery. Sa bawat araw na lumipas ay napuno ng pag-asa ang buhay ni Manong Julio sa doktor
na nag-aalaga sa kanya. Walang gabi na inisip at inalala niya ang doktor hanggang sa kalagitnaan ng gabi ay unti-unting tumulo ang luha sa mga mata ni Manong Julio habang lumilitaw sa kanyang isipan ang mga alaala. 5 taon na ang nakakalipas kasama ang binatang si Andrew na nangangarap lamang noon na maging isang doktor. Andrew? Bagit niya sa pangalan ng binatang doktor. Hindi niya inaakala na ang doktor na tumutulong sa kanya ay ang binata noon na palagi niyang inililibre ng kanyang itinitindang sorbetes at ang sinamahan niyang umakyat sa stage. Hindi napigilan ni Manong Julio na maging emosyonal noong gabing iyon hanggang sa siya'y nakatulog. Kinabukasan, unti-unting nagising si Manong Julio sa pagbukas ng pinto at ang yapak ng kanyang nadidinig papunta sa kanyang gawi. Gising na po kayo, Manong Julio. Maya-maya lamang po ay dadating na ang iyong almusal para makainom ng gamot. Tugon sa kanya ni Doc Andrew. Dahan-dahan siyang umupo sa kama at pinagmasdan ng maigi ang doktor. Napangiti siya habang naluluha ang kanyang mga mata. Pwede ka bang lumapit? Sampit niya dito. Bahagyang lumapit ang binata. Ang laki ng pinagbago mo, iho. Doktor ka na ngayon. Natupad na ang pangarap mo. Panimula ni Manong Julio. Manong Julio? Hindi makapaniwala ang doktor na si Andrew at tila nagkaroon na ito ng hinuha na naalala na siya ni Manong Julio. Hindi ako makapaniwala na magkikita pa tayo, iho. Na ikaw pala ang tutulong sa akin sa kalagayan kong ito. Naluluhang pagpatuloy niya. Ibinabalik ko lang pong kabutihan loob na binigay niyo pa sa akin noon. Masaya po ako na naalala niyo na po ako. Pasensya ka na at nakalimutan kita, iho. Paghingi ng tawad ni Manong Julio. Okay lang po yun, Manong Julio. Ang importante po ngayon ay naalala niyo na po ako. Nakangiting tugon ng doktor. Muling sumaya si Manong Julio. Nagpagaling siya at sa loob lamang ng 6 na buwang gamutan ay muli siyang bumalik sa sigla. Nawala ang kanyang sakit. Kung noon si Manong Julio ay nag-aalala kung anong mangyayari sa kanya, lalo pat mag-isa na lamang siya sa buhay. Ngayon ay meron ng taong nag-aalaga sa kanya. Iyon ang binatang doktor na si Andrew. Si Manong Julio ang patunay na ang kabaitan na naibibigay sa kapwa ay mayroong gantimpala. Ito ay maging aral sa ating lahat na ang pagiging mabait at mapagbigay ay hindi lamang nakakapagpaligay sa iba, kundi nagdudulot din ng pagpapala at pagkilala sa ating buhay. Ang kanyang kabaitan at pagtutulong ay isang halimbawa ng pagpapakita ng pagmamahal at pagkakaisa sa kapwa. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!